Phantom of the Opera, yung what else? Dito, ang topic dito yung dishonest na transfer ng plane to Philippine Airlines is Cebu Pacific dahil na delay. So, ito yung nagkaroon lang akong ng time ngayon na mag-vlog. So, gumawa ng content. Just recently, saw a post ng complaint nasa Cebu Pacific. Papunta sila ng Japan, buong mag-anak. So, coming from provincial side daw sila. Sinisisi nila kaya hindi sila nakapag-transfer ng plane to Philippine Airlines is Cebu Pacific dahil na delay, nag-cause ng problem, hindi nakapag-check-in. Hindi ako pala kakampi kay Cebupac, no? Actually galit din ako kay Cebupac, pero dito kasi this time around may kapabayaan din kung papansinin mo. Guys, wag kayo magbo-book ng magkasunod na flight pag alis kayo international kasi hindi mo alam talaga mangyayari from the domestic flight. So dapat one day ahead nasa Maynila ka na para sa international flight mo. Lagi yan guys. Wag kang magpakakampante na yung transfer mo is maililipat. Ang nakakalungkot ito kasi lagi feeling natin hindi natin nakikita yung ginawa natin. Lagi natin sinisisi sa ibang tao. So may kapabayaan tayo doon. Hindi mo pwedeng isisi sa airline na dahil na-delay kayo, yung mama ko o mom ko or mami ko hindi nakapunta ng Japan kasi dahil sa nakarating siya na Maynila ng late. No, dapat binook mo siya ng one day ahead para at least hindi na kayo nagkaroon ng problema sa flight. At least nandun na siya kaagad, para naghihintay na lang siya ng Philippine Airlines sa Maynila the following day. Hindi siya naghahabol ng flight. So, yan ay opinion ko lang. Anyway, ang next topic ko naman is eto kasing GCash, no? Hindi kasi nag-roll out sila ng mga changes nang hindi tayo ina-advise kung anong problema, kung anong binago nila and all. So dahil mayroon na silang ina-accept na international number, nilagyan na nila ng selection doon sa, napapakita ko rin yan sa screen ko later. Naglagay sila ng selection doon ng +63, +1 dahil nga pwede na international. So ako, biniblame ko sarili ko dito, pero dapat meron tayong mga security rin hindi pwedeng forever ganun na ang problema is dahil sa atin. So magbabayad ako ng 2.5 sa isang transaction na ginawa ko. Kinopy-paste ko yung number. Dahil may 63 na dun sa unahan, kailangan ko i-delete yung remaining numbers. So nasobrahan ng delete. Yung 9 na na-delete ko, 639, diba? So na-delete ko rin yung 9. Ngayon, nung nilagay ko yung 9, pumunta sa dulo. So napunta dun sa ibang cellphone number. Dahil kampante ako na tama yung number, na-send ko siya ng dire-diretso. Okay, kapabayaan ko yan. Yes, correct. Pero dapat bilang tao, kasi ako pag nasenda ng ganon, babalik ko. Kasi hindi naman talaga sa akin yan. Pinaghirapan ng tao yung pera. Pero siya guys, sinungaling pa, hindi daw yun yung number niya. Paano namin siya makokontak? Hindi daw yun yung pangalan niya. Wala daw siyang na-receive. So ipapakita ko rin mamaya yung mga ginawa kong ways, no? Pero wala, hindi talaga. Pero okay lang, donasyon ko na lang yun sa kung ano man ang meron sa kanya. Nakakalungkot dito, ang topic dito yung dishonest na yung mga tao talaga. Hindi na maganda talaga yung nangyayari dahil sa kahirapan. Well, lalala pa talaga ang sitwasyon natin sa Pilipinas kasi lalo na yan, merong nakaambang na war sa atin, and lalo tayong maghihirap talaga mga Pilipino. Yung mga mayayaman, lalong yung mayaman, tayo lalong humihirap, and tumataas na ang bilihin talaga.
Yung dating ang 3,000 na pinamimili ko, hindi ko alam kung bakit yung kasyang-kasya naman siya dati, pero ngayon hindi na. Sobrang kulang na siya. Parang kakaunti lang na pamilya mo, 5,000 na, no? So yun yung sorry guys sa busina, daanan yun, naghihintuan yung tricycle. Ito yung common problem sa mga tricycle natin sa Pilipinas, kaya hindi tayo maasenso, hindi nagpa-park ng maayos, magbababa siya ng pasahero. So yung mamaya isi-send ko na rin, i-attach ko rin sa vlog na to yung sa Klook tour namin nung nakaraan. Papakita ko yung amount and kung ano yung pinili ko, kasi iba-iba yung options nun may mga susunod pa akong flight, so ang susunod ko naman is ipopost ko ulit meron ulit akong bagong Tokyo. So tingnan natin yung iba pang mga places na hindi natin napuntahan. Titinan ko kung makakaya, kasi ito very short lang yung period, 3 days lang. So 1 day is arrival, second day is Tokyo Disneyland, Disney Sea, sorry. And then yung third day uwian na. Kaya hindi pa pala, fourth day yung uwian. So yung third day is ikot-ikot shopping. So hopefully malaman natin kung paano nating ma-explore ng kahit paano, magkaroon tayo ng konting video. Marami akong sasabihin, ngayong karaan nakakalimutan ko na lang din. So namaya naman siguro try ko ulit dagdag, lalo na yung sa ginawa ko ngayon na gumawa na ako guys ng yung notebook for stamping ng iba't ibang countries, kasi na-realize ko minsan nagmamadali ako, naghahanap ako ng may stampan kasi wala akong notebook. So bumili na ako niyan, tinransfer ko na lang, pinis ko na lang doon yung, or ginulo ko na lang yung mga previous kong mga stamp from Japan, Taiwan, pero ngayon meron na akong notebook, so sana ma-maximize ko siya ng maayos. Ano pa ba? Siguro pag may naalala ko mamaya ipopost ko na lang, idadagdag ko na lang sa video na to. So ito yung process na binago kasi ni Gcash. Pag binuksan mo yung send money, meron na siyang plus 63. So anong nangyari, na-i-paste ko kasi sanay ako na nagpe-paste. Ayun, wala na, na-send na yung pera. Ang masaklap lang, hindi siya naging honest. Anyway, ito yung booking namin dun sa Taiwan, yung package na tour. So makikita nyo rito yung mga prices. Meron din naman yan sa mga app nyo. So pinakita ko lang para at least meron kayong idea kung ano yung pagkakaiba ng mga tour na package ng Klook. So katulad ng sinasabi ni Tipiters, it should be worth it, no? Yung mga plan nyo for your trips. So ito yung booking ng Uber. Mali ako guys sa last video ko, nasabi ko Grab ang available sa Taiwan. No, it's Uber. Nagbook kami nung umuulan, pero hindi naman dumating, pero na-charge ako. Ayan dyan, naka-float dyan 300 plus. So kinokontak ko na yung support, pero wala pa rin sagot. Pangalawang beses ko na nag-email kung paano alisin yan, kasi hindi naman talaga kami natuloy sa Makay. Naglakad na lang kami nun. Anyway, next is ito yung video, picture nung complaint. Makikita nyo rin yan sa Facebook nung guy na nag-post regarding sa hindi nakasaka yung mom niya, no? Ang katulad sinabi ko, dapat hindi tayo nagbubuk ng magkasunod na flight, kasi talagang ang laki ng chance na ma-miss niya yung next flight, kasi hindi mo naman alam ang pwedeng mangyari from the first flight na magkakaroon ng aberya or what, no? So next time siguro lesson learned yon. Hindi talaga tayo dapat nagbo-book ng magkasunod na flight. Ipatulog mo na yung mom mo sa hotel kaagad para at least hindi na kayo nagkakaroon ng problema. And especially yung luggage, baka ma-miss pa. Dapat pinapauna na rin yan or pinapalagay sa ibang cargo, no? Suggestion lang naman yun, kayo pa rin naman ang masusunod kung ano ang gusto nyong gawin, pero yun ang pinaka-reasonable mong pwedeng gawin para maiwasan yung ganyang mga klase ng situation.
So, ako, patas akong tao, huwag natin laging isisi sa airlines. Minsan may kapabayaan din tayo or meron tayong challenges na na-experience. Pero baka mamaya naisip natin, we're really entitled, no? Yan ang common problem ngayon ng mga Pinoy, yung entitlement. So, yun lang. Thank you, guys. So, good evening, guys. You can hear the poor traveler at the background. No? So, we're watching some recommendations in Macau. So, include ko lang kasi ito ng promise ko kanina. Papakita ko yung yung ginawa ko na collection ng mga stamp. So, yung mga gusto nyong mahilig dyan, mag-collect. Ayan, yung mga stamp. Maganda kasi pagka na-collect nyo, magandang tignan. No? Ayan, ito. Ito yung isa, hindi ko alam kung paano ko ididikit kasi kailangan to 3 castle eh. Ito yung 3 castle na yan. No? Hindi ko kasi maasikaso pa. So, but I'll be in Tokyo this July 1. So, we'll see kung paano. I also have, I want to show you this. Yung Marble Universe Live ni Mall of Asia. Hindi siya ganun kaganda kaya hindi ganun ka-appealing tsaka kakaunti yung mga nag-join. Mahilig din ako mag-collect ng mga ganyan eh. Ito yung sa Huling El Bimbo. Hindi ko lang makita yung ibang mga binili ko like yung Phantom of the Opera, yung what else? Yung Saigon, yung mga ganon. Hindi ko na makita eh. Pero nandiyan lang yan somewhere. I also wanna show you, no? Katulad nung binilag ko last time. So, yan yung smiles nila. So, ito yung for June. Nung lumipad kami last time. And then, ito yung December 2023. Isa. Nung last time kasi na isa ng Xiamen ko and Tokyo, Osaka. Hindi ako nakakuha, nakalimutan ko. So, yan yung mga kinukulay ko. Anyway, ipopost ko rin dito yung nangyari sa Gcash ko na kapalpakan ng... Hindi kasi nag-update ang Gcash sa mga changes niya, no? Recently, ang daming nagiging problema. So talagang mawawalan ka talaga ng pera. Kaya ang pangit na niyang gamitin. Like for example, dati ang cash in is about 10 pesos and then yung magsisend ng pera si BPI to GCash is 15 pesos. Ngayon, 5 pesos na lang ang cash in and then ang BPI is 10 pesos. So binago rin nila yung way of sending. May 6-3 na or may 1 na. So nanakawan ako. I-include ko yung dito sa clip nito para makita ninyo. Anyway, yun lang guys. Thank you.